Hello there mga kapatid. It's Sunday. Have a blessed Sunday everyone. Share ko lang, karamihan ba sa atin natatanong din itong katanungan na to. Bakit parang ang masasama ang gumaganda ang buhay? Well anyway, aminin man natin o hindi, minsan naiisip natin, Lord, bakit parang mas masaya sila? Bakit yung mga nanloloko, nandadaya, at walang takot na gumawa ng kasalanan, sila pa yung umaangat? Bakit yung nagsisikap maging mabuti, sila pa yung nasasaktan? Kapag nakikita natin sa social media na successful ang ibang tao, may pera, may sasakyan, maraming followers, maganda ang buhay, madali nating sabihin na parang ang unfair ng mundo. Pero tandaan mo kapatid, hindi lahat ng nakikita mo ay buong katotohanan. May mga ngiti na tinatakpan ng lungkot. May mga yaman na tinatakpan ng emptiness. May mga taong panalo sa paningin ng tao pero talo sa loob. Ganito rin ang pinagdaanan ni Asaph sa awit 73. Napagod siya sa kakatingin sa buhay ng masasama. Naiinggit siya dahil parang wala silang problema. Lumalago sila, hindi sila nahihirapan. At parang walang consequence ang kasalanan nila. Pero nagbago ang pananaw niya nung lumapit siya sa presensya ng Diyos. Doon niya na-realize na ang buhay pala ay hindi tungkol sa ngayon. May eternity, may judgment, may katotohanan na hindi nakikita ng mata. Minsan kasi sinusukat natin ang blessing sa pera, kasikatan, relasyon, trabaho, at material na bagay. Pero sa Diyos, ang tunay na blessing ay may peace ka kahit magulo. May pag-asa ka kahit mahirap. May lakas ka kahit pagod. At may Diyos kang masasandalan kahit iwan ka man ng lahat. Hindi ibig sabihin na kapag nahihirapan ka ay wala si Lord. At hindi ibig sabihin kapag maginhawa ang buhay ng tao, approve na agad ng Diyos ang ginagawa nila. May mga bagay na temporary lang. Parang fireworks. Maganda tignan, maliwanag, maingay, pero ilang segundo lang nawawala din. Ganon din ang success ng mundo. Mabilis dumating, mabilis mawala. Pero ang taong kay Lord, maaaring mabagal ang proseso, pero malalim ang ugat. At may malalim na ugat, hindi basta natutumba. Realization lang mga kapatid. Minsan iniisip natin, kung gagawa rin lang ako ng tama tapos mahihirapan din ako, bakit pa? Pero ang pagiging mabuti ay hindi insurance na wala ka ng problema. Ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi ibig sabihin magiging perfect na ang buhay mo. Ang kaibahan lang, kapag kasama mo ang Diyos, may purpose ang sakit, may direksyon ang paghihintay, at may pag-asa kahit madilim. Ang masasama maaaring masaya ngayon, pero ang tanong, may peace ba sila pag mag-isa na? May kapayapaan ba sila sa gabi? Handa ba silang humarap sa Diyos? Dahil darating ang panahon na mawawala lahat. Pera, status, katawan, popularity, and possessions. Pero ang relasyon mo sa Diyos, yan ang mananatili. Paalala lang mga kapatid, huwag mong gawing basihan ang social media sa estado ng buhay. Maraming highlight reels, pero walang pinapakitang battles. At huwag mong isipin na delayed ka dahil tahimik ang season mo. Minsan habang akala mo walang ginagawa si Lord, inaayos pala niya ang puso mo, ang character mo, at ang future mo. Mas mabuti ng dahang-dahang kang inaangat ng Diyos kaysa mabilis kang tumaas pero sarili mo lang ang nagtulak sa'yo. Eto kapatid, encouragement lang. Kung pakiramdam mo ngayon ikaw yung hirap, habang yung iba umaangat, huwag ka mawala ng tiwala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi sayang ang pagiging tapat. Hindi sayang ang pagtitiis. Hindi sayang ang kabutihan. May tamang oras ang Diyos at ang blessing na galing sa Kanya. Hindi lang maganda sa paningin, may kasamang peace, purpose, at presence niya. Minsan parang unfair ang buhay, no? Parang yung gumagawa ng mali, sila pa yung masaya. Pero tandaan mga kapatid, hindi lahat ng mukhang successful ay tunay na fulfilled. Ang mundo, tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos, tumitingin sa puso. Stay faithful. Temporary lang ang success ng mundo, pero eternal ang reward kasama si Lord. Yun lang mga kapatid, sana
ay na-share ko itong magandang tawag dito, magandang salita ng Diyos galing sa Kanya. Stay safe mga kapatid, at palagi tayong magpuri sa Panginoon sa lahat ng biyayang Kanyang pinagkakaloob sa atin. Basta tandaan lang natin palagi na ang lahat ng kahilingan natin ay dadaan sa proseso. Mas masarap ang tanggapin ang biyaya ng Panginoon na dumaan ka sa proseso kesa yung madaliin natin ang lahat ng bagay, kasi ang lahat ng nakukuha na mabilis ay mabilis ding mawawala. So mas masarap namnamin ang biyaya ng Panginoon kung ito'y ating hihintayin. Kumbaga ito'y mahihinog. Kumbaga sa isang prutas ay mas masarap kung ito'y hinog na hinog. So mga kapatid, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ang lahat ng imposible ay posible sa Diyos. God bless.